Sa ginanap na forum sa Kamuning Bakery, dumulog sa CCW ang Divisoria Vendors. Ang Citizen Crime Watch o CCW, isang nationwide anti-crime watchdog, ay nakipag-ugnayan sa Ombudsman of the Philippines hingil sa umano'y mga katiwalian ni dating Manila Mayor Francisco Isko Moreno Dumagoso at iba pang responsabling opisyal ng publiko. Humingi ng tulong ang mga nagrereklamo na dating tindera ng Divisoria Public Market, Manila, sa kanilang paghahanap ng hustisya para sa iligal na pagbebenta ng palengke na nagpatalsik sa kanila, nagkait sa kanila ng kanilang kabuhayan at ninakawan ang lungsod ng ari-arian nito. Noong Agosto 2020, ibinenta ng lungsod ng Maynila ang Divisoria Public Market sa Pistina Holdings Inc. sa halagang 1.4 bilyon na nagdulot ng mga protesta mula sa mga tenant vendors noong 2020. Isang grupo ng mga vendors ang mga nagsampa ng reklamo laban kay Dumagoso dahil sa paglabag sa Republic Act No. 3019, ang Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Nananatiling hindi malinaw ang legalidad. Bukod pa rito, ang mga akusasyon ginawa laban kay Dumagoso para sa pagbenta ng patrimonial asset ng lungsod na nagkakahalaga na humigit kumulang 65 bilyon nang walang abiso at konsultasyon. Sinabi ni Diego Magpantay, President of Citizen Crime Watch o CCW, kanyang tinugunan ang humingi ng tulong sa CCW para umusad ang reklamong inihain ng Divisoria Vendors kay Dumagoso. Ng hustisya at maipalo po yung kanilang isinampang kaso sa ombudsman laban po sa politiko na sinasabi po nila na nagbenta ng palengke diyan po sa Divisoria Market at sa iba pang lugar po sa Maynila. So dumulog po sila sa atin at napag-usapan po namin ni Atty. Ferdinand Topacio bilang chairman po ng Citizen Crime Watch na sila po ay tulungan. Galit at emosyonal na nanawagan ang vendors na si Evan kay Isko at kay Lacuna. Na Isko, maalala mo kami mga mahihirap. Kami ang bumuto sa iyo noon, bakit pinahirapan ninyo kami? Binuto namin yan, akala namin bubuti ang Maynila, yung pala ibibinta pala yung tindahan namin. Silang dalawa ni Hani, walang puso sila. Tao naman rin kami, hindi naman kami hayop. Isko Moreno, kung nakikinig ka man ngayon, tao kami, may puso't damdamin. Hindi kami mga hayop. Ang Manila So, pinaganda mo ng husto. Kami mga nagtitinda sa Divisoria, ipinalayas mo kami. Ang Manila So nga para sa mga hayop, yun ang pinaganda mo. Kami tuloy nga mga tao nga nagtitinda sa palengke, pinalayas mo. Dahil bininta mo yung palengke nga, hindi ka nagpapaalam sa amin. Hindi ka nakipag-usap sa amin, Isko Moreno. Hani Lacuna, Vice Mayor Hani Lacuna, noon yan sila. Pero ngayon, ang sasabihin ninyong mga sinungaling kami, hindi po sinungaling kami. Totoo yung sinabi namin. Dahil hanggang ngayon, naghihirap kami. Totoo yan po. Maraming salamat po sa lahat. Umaasa pa po ba kayo na makakabalik po kayo sa pagtitinda doon? Gusto po namin, pag nanalo kami sa kaso, babalik kami ulit pagtinda po. Gusto po namin may tumulong sa amin po nga babawiin ulit yung palengke po. Ma'am, ang desisyon po kasi nasa ombudsman na. Opo. Meron kayong panawagan sa ombudsman po? Ang ombudsman po, nananawagan po ako nga, Ma'am, Sir, dalian naman ninyo po dahil ang mga anak namin hindi na po nakapag-aral. Ang anak ko po uoperahin ngayon, hindi ko po alam kung saan po ako kukuha ng pera. Kaya dalian po ninyo, maawa po kayo sa aming mga mahihirap. Hindi lang po ako ang mahirap. Marami po kaming manininda nga mahihirap, natatakot po sa Pistina. Yung nakabili po, natatakot sila magsalita. Pero ako lang po ang malakas ang loob magsalita sa media nga. Ganito ang sasabihin ko sa kanya, Ma'am, hindi po ako bayaran na tao, ma'am. Baka sabihin ninyo, bayaran ako. Hindi po. Totoo yung sinabi ko. Anong barangay? Taga ano po ako, taga Maynila po ako. Hindi ko sasabihin, kaya baka mamaya sa daanan pa. Kasi dati po, nung nagsalita ako sa media po, inaabangan ako. May pulis nga bumuntot sa akin. Sinabihan ko siya, Sir, hindi ako, sir. Sabi niya, bakit daw ako nagsalita sa media? Panira daw sa mayor. Sabi ko, ngayon, kung anong mangyari man sa akin, bahala na ang Diyos. Dahil ang Diyos ang nakakaalam kung paano kami niloko sa mga taong namumuno sa Maynila. Maraming salamat. Ang opisina ng ombudsman ay may kapangyarihan mag-imbestiga at mag-usig sa mga krimeng ito, gaya ng nakabalangkas sa Republic Act 6770 at the 1987 Constitution.
Ako, si Alfredo Patriarca, nagbabalita para sa Road News.